Okay, so before you proceed dito sa solution, make sure you did your best, no, para ma-solve yung problem na pinapagawa ko sa'yo. Kasi otherwise, kung magre-rely ka lang dito sa mismong solution natin, balewala lang din yung practice na ginagawa mo. So make sure na before you watch this video, tinry mo na talagang tapusin yung challenge na ibinigay ko sa'yo. Okay, if already nagawa mo na and then hindi mo talaga siya makuha, ito yung solution for that problem. So dito guys, meron tayong tatlong variable: age, student, at saka yung ticket price. So we already identify itong mga 'to, no, kasi alam na natin yung flow ng program. So kakailanganin natin ng age, kailangan din natin malaman if student siya or hindi, and then yung price na magiging ticket natin. So, first step is of course to ask yung user kung ano yung age niya. So after natin malaman yung age niya, tatanungin naman natin siya kung student ba siya or hindi. Ito yung sinasabi natin, 1 for yes, 0 for no. Okay? Kaya mapapansin nyo, yung student natin, data type niya is boolean kasi ones and zero or true or false lang yung kinukuha natin. Next is meron tayong condition. So yung first condition, dapat yung age ay less than equal sa 12 lang. Yung ticket niya ay magiging 100 na siya. Else if kapag ang student natin ay true siya, no? Ang gagawin natin 120 yung ticket niya. Now, the age is greater than equal to 60, ibig sabihin senior yan, ang age niya will be, or I mean yung ticket price will be 80. And otherwise, 150 yung ibibigay natin sa kanya. Then, eto na, isi-see out na natin yung price ng ticket na meron yung mismong user natin na magbe-base sa mga conditions na meron tayo dito. So, ito yung solution doon sa challenge po natin.